Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB asin sa Bilog na Pilipinas, eksaktong alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Maray na pagkaw to mga tugang, ininapuan katereponan kan mga darakulang barata ang unya na pagkaaldaw. Aldaw ni Nuebes, Petsa 27 kan Agosto 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, at ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. PNP Bicol, formal nang nagsalida nin komandansya, ngunya na aldaw. Bicol University hataw kanselado ngunya na taon. Bicol University makakaresibe nin punto 15% paglangkaw nin fundo sa taon 2027. Sangguni ang bayan ng Santo Domingo, opisyal ng pinagdeklarar ang Santo Domingo de Guzman Parish Church Complex bilang local cultural heritage. Headlines kan mga balata sa lado nasyonal. PNP natapos ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting. Ama kan minor de edad na responsable sa Zamboanga shooting kinasuhan na. Leadership Fund sa DPWH pinahimutikan ni Secretary Dizon. Grave threat case kontra Vice President Sara Duterte may sufisyenteng ebidensya sigun sa Department of Justice. Sa ibang nasyon, Canada nagpataw nin counter tariffs na maabot sa 50% para sa mga produkto gikan sa Estados Unidos. Sa lado kan Karawato Sports, Pilipinas punteriya na makahakot nin medalya sa Asian Games. Detalyes kan mga barata, at ang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Opisyal nang nagtukaw si Police Brigadier General Glenn R.G. Silvio bilang bagong Regional Director kana Police Regional Office No. 5 kasalida ni Police Brigadier General Erosito Miranda na nagretiro ngunya na aldaw Agosto 27 matapos maabot man ang mandatory retirement age. Si Silvio ang miyembro kan Philippine National Police Academy Class of 1997. May mahiwas na eksperyensya si Silvio sa investigasyon, intelligence, operasyon asin manhunta. Kay bahan na sa iyang mga naging responsibilidad ang pagiging pamayo kan Quezon City Police District, Laguna Police Provincial Office, Southern Luzon District o Police District asin na Criminal Investigation Detection Group NCR kung sa ipinanginotan niya ang mga operasyon laban sa mga wanted person, repeat offenders asin iba pang kriminal. Mientras tanto, nagpaabot manin pasasalamat si Miranda kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa oportunidad na makapagserbi sa rehiyon Bicol. Taro sa mga winalat na programa ni Miranda ang Bicol Shield kung saan pinakusog kaini ang koordinasyon kan kapulisan asin iba pang stakeholders para sa katrangkiluhan asin seguridad sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Kanselado ngunya na taon ang taunang Bicol University o BU hataw bilang parte kan BU Olympics sigun kan University Sports Development Program Coordinator asin Direktor kan Institute of Physical Education, Sports and Recreation Karina Sales dahil inikan kakulangan sa oras kan departamento sa preparasyon kan aktibidad. Kinumpirma man niya na bako ibig sabihon ang pagkanselar kan BU hataw na dagos na hahalion ang mga aktibidad para sa BU Olympics. Apera na sana kung may iba pang opisyal na pahayag ang universidad manungod tikti.
Naglangkaw nin 0.15% ang profestong fundo kan Bicol University sa taon 2027 hali sa 1.584 billion pesos ngunyan na taon pasiring sa 1.587 billion pesos basado naman sa propestong National Expenditure Program o NEP kan Department of Budget and Management o DBM. Kaibanan biyo 64 sa 113 na state universities and colleges na nakatalaan na magresibi din dagdag na fundo, mantangan nasa 49 state universities and colleges naman ang maka-eksperyensya nin budget cut. Mientras na maabot sa 7.2 trillion pesos ang kabilugan na fundo sa 2027, kaibahan na ang 117 o 176.5 billion pesos para sa mga higher education asin SUCs. Idineklarar kan Sangguniang Bayan ng Santo Domingo Albay bilang Local Cultural Heritage Site ang Santo Domingo de Guzman Parish Church Complex sa irarom kan inaprobaran na Ordinance No. 025/2026. Sigon kay Santo Domingo Councilor Marvin Baloloy, maabot kaining mapangatamanan ang sobra 170 taon na kasaysayan asin orihinal na arkitektura kan simbahan. Sakop kan deklarasyon ang mismong simbahan, iconic twin belfries, patio o plazuela asin perimeter grounds. Pinagtalaan man kan ordinansa ang 50-meter buffer zone asin pagbilog ni Special Committee on Heritage Conservation tangan imasiguro na ang mga renovation asin construction sa lugar anday makakadanyar sa heritage value asin integridad kan estruktura. Kaibahan man nasakop kaini ang mga lakdang laban sa vandalismo, bako autorisadong alterations asin pagbugtak nin advertisement sa heritage compound. Sa iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal, idideklarar na bilang sarong parokya ang San Lorenzo Quasay Parish sa barangay Masarawag kan ginubatan Albay sa bulan ng Setyembre ngunya na taon. Sigun kay punong barangay Vicente Baliat, nakapasar na sa gabos na kriteria kan simbahan kung sa Setyembre 28 ngunya na taon, kapistahan mismo kan barangay nakatalaan ni deklarar ni Bishop Joel Z. Bailon na magiging parokya na ang Quasay Parish. Mientras tanto, bago ini mapon muna ang mga aktibidades kan simbahan sa Setyembre 19, sagod 27 para sa nobenaryo kan kung sa ultimong aldaw sa Setyembre 28, gigibuhon man ang pag-anunsyo kan Good News. Kinumpirmar ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na posibleng sa laog nin saro sagkod 2 bulan, maproseso na ang bihikulong idodonar kan syudad sa Legazpi City Jail. Sigun kay Ismail, personal niyang nahiling ang presenteng kamugtaka na pigagamit kan City Jail na pinamamayuhan ni Acting Jail Warden Jail Superintendent Tedler Samonte, kun kaya magkakanigo sana natawan ininindagdag na tabang kan lokal na gobyerno. Katakod ka ini, nagpahayag naman in pasasalamat si Samonte kay Mayor Ismail sa pagsasabing dakulang bagay ang pagkakaigwanin matanos na bihikulo, lalo na sa ligtas na transportasyon kan mga person deprived of liberty para sa sendang mga court appearance sa sinibapang opisyal na aktibidad. Nagsapar nin minor burn ang 2 persona matapos na masulo ang sindang residensya sa Purok 9 kan Barangay Taysan, Legazpi City kan nakaliis na aldaw na maagahon. Sigun kay Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi spokesperson, Senior Fire Officer 2 Norman Andes, alas 12:43 in maagahon kan makaresibisindang nin apod manungod sa insidente nin sulo. Pulos man ining renespondihan kan sila mga personalis kung sa inbandang alas 12:48 nin maagahon kan may deklarar na far out na nasabing sulo. Mientras sa informasyon na pag-araman na nagsaparin minor burns na 56 anyos asin 53 anyos na kaibahan sa 5 miyembro kan pamilya na nasa loob kan residensya alagad ang tuluan iba pa ang ligtas na nakaluwas asin dain manin anuman na lugad. Sa presente pigi-imbestigaran pa kan BFP ang nasabing insidente. 26 na persons deprived of liberty o PDLs kan Pulangi District Jail o PDJ ang nagsairarom sa face-to-face orientation para maging benepisyaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program kan Department of Labor and Employment. Sigun kay PDJ Acting Jail Warden o Warden Jail Senior Inspector Jaime Cedeño Jr., mabot kay ning magbukas ng oportunidad asin makapagtaonin ikaduwang pagkakataon sa mga PDL na magkaigwaning kapaki
makipakinabang na kabuhayan mantang nasa laog kan pasilidad. Nagdagpakan opisyal, tinutukan sa aktibidad ang mga responsibilidad, diretsos asin opisyal na benepisyong mararesibi kan mga benepisyaryo sa irarom kanasabing programa. Yan po mga tugang ang kabilugan kan mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang masunod man ang mga detalyes kan barata sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Senibaba, makalihis sa nagkaperang paggirumdom. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 263086 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands.
Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB News Minded. Detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinahimutikan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na iguang pigaapod na leadership fund na nasa ilarom kan sa iyang ahensya. Ini ang tinawanin doon ni Dizon sa entrevista kan media matapos ang break kan pagdangog kan House Committee on Appropriation para sa 643,000 o 643.95% o bilyon pesos na budget kan sa iyang ahensya sa masunod na taon. Ito ang ipinahayag ni ACA Teachers Party List Antonio Tino na may 49 bilyon pesos na nakatago sa Secretary Office na pigukonsidera kan kongresista na leadership fund na makusugman na pinahimutikan ni Dizon. Sinabi ni Dizon na ang proyekto ninda kay puhan kompleto ang requirements. Kunwara ang 5 requirements na pwedeng ilaog sa budget. Ay pinag-unambitan ni Dizon na requirement kung pwesto kan approve program of work, validated geotag photos, kasabay pa ang budget preparation 202 compliance o ang DBM requirement, certificate of implementability as in master plan of feasibility study o local plan na pig-endorso o sinertipikaran kan Regional Development Council, Local Development Council as in may certificate of non-objection. Kinasuhan na kan Philippine National Police o PNP ang ama kan estudyante na imbelto sa pambabadil sa Zamboanga City. Kaibahan man na nakasuhan ang security personnel kan nasabing eskwelahan na hampangan duwa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide as in physical injury. Sigun sa Police Regional Office 9 na iyo ang nangenot sa investigasyon, may sufisyenteng ebidensya na nakalap sa ginibunindang hararom na investigasyon. Nagdag paninda na malinaw ang kapabayaan kan ama dahil nakuha kan aki kaini sa iyang government-issued as in personal na badil. Mantang ang daig pinangaranan na security personnel, kinasuhan man matapos ang kapabayaan dahil sa pagtugot na makalusot ang badil. Nagluwas man sa investigasyon ka mga autoridad na daing ebidensya na ginibo ang krimen na may kaibahan na ibang grupo. Nag-apelar si Senator Judge Migs Zubiri na sa Commission on Audit o COA na magluwas na nin final findings katakod kan pigigibon ng investigasyon sa paggamit ni Vice Presidente Sara Duterte kan confidential fund. Sa manifestation ni Zubiri, sinabi niya na mas makakatabang sa pagtukar as in pagdesisyon kan mga senator judges kung magkakaigwanan ng final ruling ang COA katakod sa notice of for disallowance. Ipinag-insister man ka na Senator Judge sa COA na ang final arbiter sa issue ka na posibleng irregularidad sa paggamit ng fundo kan mga ahensya kan gobyerno. Ipinaliwanag man ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA kaya daininda mauobligar na magsunod sa saindang kagustuhan.
Department of Justice o sa giraray na pinanindugan kan Department of Justice o DOJ an sa iyang legal na lakdang sa pagsaangat ng mga criminal case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa korte. Sa sarong entrevista, ipinag-insistir ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na igwang prima facie evidence o supisyente na magabat na ebidensya ang prosekusyon para ipadagos ang kaso asin isakat ini sa proseso kan korte. Tinauwanin doon ni Martinez na mandato kan ahensya na isaangat ang demanda kapag naugid kan mga prosecutor na supisyente ang mga ebidensya kontra sa sarong pigrereklamo. Magigirom duman na dagos ng sinangatan kan DOJ ang Vice Presidente nin tulong counts nin kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court. Ugat ini o kaini ang bulgaran na pagpatakot kan Vice Presidente sa buhay na Presidente Ferdinand Marcos Jr., Primera Dama Liza Ananeta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Kan Agosto 25, ginibukan QC RTC ang oral arguments para sa isinumitir kan kampo kan Vice Presidente na mosyon asin manifestasyon na pigahagad na ibasura ang kaso asin pugulan ang pagpaluwas sin warrant of arrest laban sa iya. Alagad man tinidong makusog ang DOJ na supisyente asin matibay ang sa indang mga ebidensya para maghiro ang trial o pagdangog kan kaso. Ipinahayag kan Canada ang pagpataw nin counter tariffs na maabot sa 50% para sa maabot na 28 bilyon na Canadian dollars na nagakantidad nin mga produkto gikan sa United States bilang balos sa mga bagong buwis na ipigpataw ni US President Donald Trump. Sigun kay Finance Minister Francis Philippine Champagne, magiging epektibo ang nasabing buwis sa Setyembre 8 sa mga produkto nga arugan lansang o steel, mga nuebles asin gubing para proteheran ang mga obrero asin negosyo sa indang nasyon. Nagpo ng tensyon na ini matapos maglagabong ang mga negosasyon sa komersyo sa pagultanan kan duwang nasyon kung saan nagbalyuhan o nagbinalyuhan nin mga akusasyon sa ambos lados manungod sa bako makausti siyang mga demands. Pinaunarahan man kan gobyerno kan Canada ang pagtagama ni 7.5 bilyon Canadian dollars na tabang para sa mga domestic industries para malikayan ang mahiwasan na pagkawara nin trabaho mantang padagos ang tensyon sa komersyo. Sa likod kay ni ipinag-insistir kan White House asin ni Trump na ang Canada ang naging unreasonable sa mga hururon mantang inakusaran man si Prime Minister Mark Carney kan Estados Unidos o ang Estados Unidos na gustong rauton ang mga pangenot na industriya kan Canada. Nagresulta ang sitwasyon sa nin kahaditan sa pag-itaas sa presyo nin mga barakalon sa parehong nasyon asin nagbugtak sa peligro kan futuro kang USMCA Free Trade Agreement. Naghirit si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya nin contempt power sa Kongreso dahil dakul sindang pig-imbestigaran na matagas an payo asin din nagsusunod sa direktiba kan sa iyong opisina kapag sinda pigpapaapod. Sa pagdangog sa budget kan opisina ni Rimulya inusisa ni Akbayan Party List Representative Chel Chocno ang saredit na porsyento nin kasong naresolveran kan Office of the Ombudsman kan 2025 na uminabot sa na nin 317. Sigun kay Chocno, sa 2051 na fact-finding investigation kan Ombudsman kan 2025, uminabot sa nasa 1,129 ang natapos kung saan 317 digdi. Nagresulta rin pagsaangat ng criminal as in administrative cases. Ibinasulman ni Rimulya sa mga ahensya ng gobyerno na daing nakikipagtabangan sa Office of the Ombudsman. Kaya sa ngunyan talagang pigsirbihan na kan mga ininin sabpina ang mga ahensya kan gobyerno. Siring man bako supisyente ang sabpina kaya kaipuan kan mga ininin contempt powers dahil dakol na matatagas ang payo as sinabo makipagtabangan sa Office of the Ombudsman. Sa rarom kan contempt power, pwedeng ipaaresto o sinipakulong ang mga pig-imbestigaran kapag daing nakipagtabangan ang mga ini kung saan ang Kamara as in Senado apera sa Korte ang may siring na poder sana. Sa lado kan Karawato Sports, punteriya kan Pilipinas Women's National Football Team kanasyon na makahakot nin medalya sa 20th Asian Games na gigibuon sa Aichi, Nagoya sa masunod na bulan. Ang nasabing torneo parte kan sa inang preparasyon para sa 2027 FIFA Women's World Cup na gigibuon sa Brazil. Kan Hunyo, nagkondukta ang team nin duwang tune-up games sa US laban sa San Diego Wage as in Albon, San Diego. Magkakonsiderar na ang Asian Games iyon primerong torneo kung saan masabak ang Pilipinas
Poon kan maglaban sinda sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Sa giraray nakabalik sa World Cup ang Pilipinas sa paagi kan 2-0 na panggana kontra sa Uzbekistan kan Marso. Sinabi ni Pilipinas coach Mark Torcaso na nasabing sitwasyon iyon sarong oportunidad para mapalawig ang sa indang mga players na dai nakapagkawat sa Asian Games asin parte naman kan FIFA International Window. Naimbento kan in-gadget ang sarong vehikulo na solar power. Sigun sa kumpanya, ang vehikulo garisadit na kotse alagad, komportable ini kung pigagamit. Ang solar city car kaya magbiyahe ni na 13 miles gamit ang solar charge, mantang pwede man ining isaksak kapareho nin regular na electric vehicle. Ang kotse may rabas na maabot sa 25 miles per hour asin pwedeng gamiton na makatabang sa pangural daw na pamumuhay kan tawo. Ang kotse nagakantidad din $6,250 o kapareho ini nin 356,375 pesos. Istorya na iiba. Sarong 102 anyos na lalaki sa Japan ang nagpahiling nin kakaibang determinasyon matapos na maging pinakagurang na personang matarayumpong nasakat ang Mount Fuji ang pinakalangkaw na bundok sa Japan. Minidbid si Kokichi Akuzawa kan Guinness World Records bilang oldest person to climb Mount Fuji kung kan maabot niya ang tuktok kan bundok na may langkaw na 12,388 feet ngunyan na Agosto. Flashback. Ngunyan na aldaw, Agosto 27 kan taon 1964 kan na-establisher ang Advisory Judicial Council sa paginin sarong executive order. Anamok ng konseho responsibilidad ang pagpreparar nin mga listahan kan mga membros nin bar na kwalifikado na i-appoint bilang justice o judges kan Court of First Instance asin mga kwalifikado para sa promotion sa iba pang judicial possession. Sa ngunyan ang konseho ang mas midbid bilang Judicial and Bar Council na nag-ooperar sa ilarom kan Supreme Court. Kumpes ini ni Chief Justice bilang ex-official chairman, Secretary of Judge asin mga representantes hali sa Congress, Integrated Bar of the Philippines, profesor ng abogasya, retiradong mga miyembros ng Supreme Court asin representante hali sa pribadong sektor. Asin yan po mga tugangan kabilugan kan mga bareta na pinagtarabangan dyan ay sulat sa samuyang DCGB News Base sa laog nin 6 na oras. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan bareta ang samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa lado teknikal, kay banta si Kuya June Napoles, asin sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, asin Kuya EJ Bremen. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay, marhay na pagkauto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.